May malaking problema noon si Dolphy bago siya mamatay. Meron siyang 20 hectares na lupa sa Calatagan, Batangas. At meron din siyang 18 mga anak. Sa 18 na mga ito, isa lamang ang lehitimong magmamana ng kanyang ari-arian. At ang isang to, ampun niya at hindi niya pa kadugo. Ha? Paano ito nangyari? Bago mamatay si Dolphy noon, he spent his life as a comedy king of Philippine entertainment industry. Halos 6 na dekada ng kanyang buhay ay iginugol niya sa paggawa ng comedy films, ng mga sitcoms na tumatagal ng ilang dekada gaya ng John and Marcia at Home Along the Riles. Naging isa sa mga pillar of the industry si Dolphy. Dahil dito, nakabili si Dolphy ng napakaraming properties, gaya ng 2 malalaking bahay sa mga exclusive subdivisions sa Metro Manila. Nakapagpundar din siya ng 20 hectares na real estate property sa Calatagan, Batangas. At napakarami pang mga ari-arian na ang value ay aabot sa bilyong piso. During these times, kaliwat kanan din ang naging affair ni Dolphy sa maraming kababaihan. And each affair, nagkaroon siya ng mga anak hanggang umabot na sa 18 ang bilang nila. Cut to 2012, nagsimulang bumagsak na ang kondisyon ng kalusugan ni Comedy King. Isinugod na siya sa Makati Medical Center. Unti-unti nang bumagsak ang kanyang mga organs. Habang nangyayari ito, meron siyang malaking problema. Sinabihan siya ng kanyang attorney that time na in case na mamatay na siya, isa lamang ang legitimate na magmamana ng kanyang ari-arian. Ito ay si Nicole Quezon, na adopted daughter nila ni Shasha Padilla. The rest of 17 children, illegitimate na kahit kadugo pa sila. Bakit? Ito ay dahil sa si Dolphy ay kinasal kay Shasha at ang kanilang adopted daughter na si Nicole ang kinikilala ng batas na magmamana ng 50% ng ari-arian ni Dolphy, and the rest of 17 children ay maghahati-hati na lang sa other 50%. So ano ang ginawa ni Dolphy? Gumawa siya ng last will and testament, pero sinabihan siya ng kanyang lawyer. Kadalasan daw ay hindi ino-honor ng batas ang last will and testament dahil sa constitution pa rin magbabase ang korte, which is sa legitimate son or daughter ibinibigay ang mana. So ano ang naging solusyon nila? Tinawagan ni Dolphy ang isa sa kanyang mga anak na si Eric Quezon at sinabing kausapin daw si Nicole Quezon upang papirmahin ng kasunduan na pumapayag si Nicole na paghati-hatian ng lahat ng 18 na kanyang mga anak ang kanyang maiiwang properties at gagawin nila ito equally or pantay-pantay. Ang tanong, pinirmahan niya ba ito? Yes, hindi naging ganid si Nicole at agad-agad siyang pumayag dito. Take note, pwede siyang hindi pumirma at kunin na lang ang 50% na yaman ni Dolphy, pero hindi niya ito ginawa. Habang naghihingalo si Dolphy sa hospital noon, may kaisa-isa siyang bilin sa kanyang mga anak. Ito ay ang huwag mag-away-away tungkol sa kanyang mga ari-arian kahit pa wala na siya. July 10, 2012, tuluyan nang nagkaroon ng multiple organ failure si Dolphy at namatay na siya due to cardiac arrest. Ngunit ang sabi ng kanyang mga anak, na-witness nila ang payapang pagyao ng Comedy King. Dahil ito ay sa alam niyang hindi niya iniwan ang kanyang mga anak na kawawa. Iniwan niya sila na financially stable. Fast forward to 2 years after the death of Dolphy, nagsimula ng ibenta ng mga anak ang mga lupain ni Dolphy. At ang mga proceeds galing dito ay mapupunta equally sa kanyang 18 na mga anak. During the pandemic, nagsimula na ding ibenta ang 20 na hektaryang lupa sa Calatagan, Batangas. Ito ang sabi ni Eric Quezon. Pero hanggang ngayon nagpo-provide pa rin siya sa amin. Oh, talaga? Kasi every month may nakukuha yung mga kapatid ko. Kamukha nun, during the pandemic, meron kami yung Dolphyville, yung subdivision namin sa Calatagan. So syempre, pandemic, kinakaba kami lahat. Dalawa lang source of income, di ba? Ang ginawa namin, tinawagan ko yung ka-joint venture namin. Sabi niya, halika, tingnan natin kung mabibenta namin. Nagbenta kami. Nag-vlog si Shasha. Naglabas ako sa mga Instagram. Na-sold out namin in 6 months during the pandemic. Kaya ngayon, yung proceeds ng mga yon somehow, nakukuha namin siya slowly. So every month, merong nakukuha yung mga kapatid. Ikaw, magkano ang gusto mong iwan sa mga anak mo kapag ikaw ay yumao na? Share mo naman sa comment section.